Hi everyone, our Bible verse for today is all about 1 John 4:1. And sabi dito, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether any are from God, because many false prophets have gone out into the world. So sa Tagalog, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang narito sa sanlibutan. So, yung verse po natin na to, patungkol to sa tinatawag nating distinguishing between spirits. Ito yung concept. So, discernment of spirit primarily is the ability to judge between true and false teaching by the standard of the scriptures. So, this may include the ability to recognize the influence of the Holy Spirit or a demonic spirits in a person. So, paano nga pala natin malalaman kung yung espiritu na yun ay mula sa Diyos o espiritu na mula sa kung kanino man? So, the first teaching is test the doctrines align with the God's truth. Na dapat, yung doctrines na tinuturo ng mga preacher is naka-align dun sa standard, dun sa God's truth. We have to test doctrines. At kailangan din kung para ma-test natin kung totoo yung doctrines na yun, kailangan natin siyang ipamuhay. Practice what you preach. Ito yung pinakamahirap. Kasi dito talaga itetest kung yung itinuturo mo o yung sinasabi mo is kaya mong ipamuhay yun. At sa mga pastors, preachers, ito po talaga yung mahirap na part. Lalo na kapag nagbabasa ka talaga ng Bible, nagtuturo ka, nagpipreach ka, dapat kasi nasasalamin mo ang Diyos sa buhay mo. At dapat, yung messenger, consistent yung message niya para dun sa mga makakakuha ng message. So, the test of love demonstrate God's love. Maraming preacher, matetest mo daw kung totoo yung preacher na yon, kung yung preacher na yon is marunong siyang magmahal. Hindi ka follower ni Jesus Christ kung hindi ka marunong magmahal. Na dapat pinapamuhay mo kung paano yung pagmamahal na ipinakita ng Diyos sa sanlibutan. Kaya dapat ingatan bilang mga preacher o kung sino man mga teacher, ingatan ang kanilang mga sarili, ingatan ng bawat sarili, lalo na sa pagtuturo. Dapat consistent yung message dun sa messenger, consistent yan. And we need to practice what we preach. Ang galing sa Diyos, ang totoong spirito na galing sa Diyos ay pag-ibig. Ang hindi umiibig, di mula sa Diyos. Yung test of the Spirit, may elements of love. I-test mo yung nagtuturo o ikaw. Kung hindi ka marunong magmahal, hindi totoo na
talagang ikaw ay follower ni God. Hindi kasi pwedeng nananampalataya tayo sa Diyos nang walang pag-ibig o hindi marunong umibig. Dapat kung follower ka ni Jesus, guys, marunong kang umibig. In order to test the Spirit, we have to pass the test of love. At ito yung mahirap. Kasi, dito pumapasok yung pride of life. Yes, itinuro sa atin na love the unlovable. Mahalin mo yung mga kamahal-mahal. Mahalin mo yung family mo, yung asawa mo, yung friends mo, yung best friends mo, o yung gusto mo mahalin. Love the unlovable. Pero ang pinakamahirap is tinuturo din ng Bible o tinuturo din ng Diyos sa atin is love the unlovable. Mahalin mo yung hindi ka mahal-mahal. At kapag natutunan mong mahalin yung hindi ka mahal-mahal, ipinapractice mo na, ipinapamuhay mo na kung paano tayo minahal ni God. Kasi sa umpisa pa lang, tayo yung hindi talaga kamahal-mahal sa umpisa, pero pinili niya tayong mahalin sa kabila ng kasalanan na meron tayo. So, that is the test of love. We have to fast. In order for us to test the Spirit, we have to pass the test of love. At hindi madali yon, mahirap talaga yon. Ganun talaga ang test of love. Dapat you know how to love. Maraming curse sa Bible na mali yung katuruan, mali yung kapaliwanagan, mali yung pagkaintindi. Maraming nagpe-preach niyan. And yung mga doctrines, mali din. So, the test of the Spirit is through reading the Bible. Kung paano sinasabi ng Bible. Hindi yung pansariling kaalaman tungkol sa Bible. So, tandaan natin paano natin matetest yung katuruan. Dapat malalim yung pundasyon mo, malalim yung kaalaman mo. Maraming tao naliligaw at mabilis mapaniwala sa mga katuruan. Practice what we preach. At ito ang pinakamahirap talaga. Kailangan hindi mo lang narinig yung verse sa Bible . Dapat ikaw mismo nababasa mo yun. Parang masabi na talagang yung na-test mo sa sarili mo yung Word of God. Hindi lang narinig mo, kundi ikaw mismo nagbasa. Mahirap ang Christian life. Sabi nga ni Peter Tanchi, Christian life is not easy. It's hard. Why? Andun kasi lahat ng test. And kailangan natin or kailangan ng isang tao ng Holy Spirit to guide him, to supervise him and give him strength. Kasi hindi madali. We have to watch our life. Yung paniniwala natin na dapat nasasalamin sa buhay natin. Hindi yung ang dami mong paniniwala, ang dami mong kaalaman, pero hindi naman nasasalamin sa buhay mo yung mga paniniwala mo. Huwag kang papayag na nag-share ka sa iba about kay God, pero hindi nasasalamin yung buhay mo. Hindi nasasalamin si Kristo sa buhay mo. Test love like Jesus. Like Jesus. Be like Jesus. May mga tao na papahamak or nasasaktan tayo. Pero kailangan natin maisabuhay kung talaga andun yung believe mo kay God.
na isabuhay mo yung tinuturo.